mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 15, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Lumos, Malabon. Okay, Lumos, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may PITX bus terminal. Dyan yan sa may Tambo, Paranaque. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan muna habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Sapat ang ibibigay kaya ngayon mahigit 4 na milyong pagsasaka at panginista na 2,325 pesos lang lamang gagawin sa 10 billion pesos na presidential assistance to farmers and fisherfolk na pabilis magsalag sa tax committee pag-ilan na tukoy ng maraming ibang pang-permit pagpunan ng pang-alina sa mga pagsasaka at panginista. Buwan sa budget na nagiging ngayong taon, kabilang dyan ang 15 billion pesos ng fertilizer fund, bilyon na maaaring matipid mula sa basic research allocation at bukod sa 1 bilyong piso na energy conservation. Dahil, dagdag pa dyan, sabi ng Pangilinan, pwede rin umukot sila sa 20% ng budget ng Office of the Secretary ng DA na nasa 32 billion pesos. Ayon kay Pangilinan, dapat sususin at ibigay na ayuda ng mga magsasaka at manginista at dapat minsan na ang kakayanin pa ng sektor na ito ng agrikultura ng magsasaka at manginista na iskalit ang makupat ng burokrasya. Paadami ng Jenny, Super Radio, DZWP, Dapat. Delayed reporting sa Timothy Hastings sa PNP Academy, iniimbestigahan na ng Internal Affairs Service ng PNP. Detalye mula kay Mark Malala. Mark? At pamatuloy ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP sa ising na naganap sa mahigit 20 kanilin ng Pilipinas Police Academy ng Biyernes Santo. Aling Investigative Inspector General Tony Brito tulad inaanap na kung bakit sinilita. Ang 4 na araw ang report sa insidente na nagsisilipis kanila. Ang posibleng pagkukulang o posibleng pagtamakit ng mga kumanda sa nangyaring meeting. Sa kanilang patunayan na meron sa pagkakamali ay marang na sa kasong administratibo. Sa madalas namin naman ituloy na kuskusa ng kanilang maging pagkasayan sa Director Detective Management na nangunguna sa investigasyon sa kaso para makatulungan ng ebidensya. Para sa matuloy tulad kung hanggang saan nakamataas na lang ang sakot sa mga responsibility sa mga meeting. Tuloy na ng pinyakan sa publiko na ang ginagawa ng investigasyon ay yung transparency at mata at determinasyon bilang patunay ng disiplina at professionalismo. Ang inyong kapusok ay pakaralan ng CMA, Superadyo, sa mga dapat tulong. Mga maestrado ng Sandigan Bayan nag-inspeksyon sa isang cultural project sa Pandi, Bulacan. Ang detalye mula kay Alan Gatos. Alan? Isinasagawa na ngayon ang kausulan ng inspeksyon ng nagdadala ng third division ng Sandigan Bayan pagkulang dito sa Purusangko at Barangay Bunsukan, Pandi, Bulacan. Kasama sa mga justices na narito ngayon sa ginagawang ocular inspection ay itong sina Associate Justice Carl Seganda na siyang chairperson ng third division, maging na rin itong si Associate Justice Roland Moreno at Associate Justice Lord Villanueva. Mga dito ay tinitignan kung pinapapapa ng umuboy dun sa proyekto. Ang kinapukwentuhan namin sa mga oras nito ay ito yung tulay dito sa Barangay Bansuran at dito rin yung sinasabing ginagawa na flood control project, pero batay sa investigasyon ito ay bahagi pa rin ng buong flood control project na isinagawa dito sa bahagi ng dapat dito Bulacan. Bahagi ito ng proceedings na ginagawa ng mga maestrado na sa Sandigan Bayan na bilang pagdinig na rin
sa bill petition ng mga akusado kaugnay dito sa kaso na dinidinig ng 3rd Division sa pag-uuna ditong si dating Senador Bong Revilla. Sa mga oras na ito ay tinitignan Nag-seatbelt kayo sa ano? Matulog ka muna. Lulubat yung cellphone mo. Ito yung ka lang. Kung gutom ko, magpag ka. Kung papakundigin mo sa kayo ng Mindoro. Ha? Marco? Ha? Ay, kasanay din nagpamindoro. Pero kakatry din ng pamindoro. First time. Okay, kasanay-sanay din na siguro. Karan na nahihilo sa bus. Karan na nahihilo sa bus. Ayan na yun. Medyo madalis dala lang sa bus ang mapilay dito ang sa Pamindoro pa uli. Kaya mo lang, susto bato-bato. Paradan. Pabala ka nimo. Masecure talang natin yung dadarang tamo. Wala na yung badminton mo, ha. Ay nako, pag yan nawala, di ko na siguro responsibilidad yan. Di ko pa naman nagdadala yan kasi ako marami rin akong dinadala. Dami kong kailangan isipin din. So, ano na? Patay. Sabit yan. Ang bigat yan dala niya.
yan. Maliwanagan sila na dangerous talaga yan. Makakasahal talaga. No, hindi lang sa baba, pero sa pagkawan. Kasi makakasur, no, sa dugo. Kung ano man yung kanila na pinigil, sa COVID yan, ikaw, sa dugo na software. Sabi ko nga eh, ayun kanina, sinabi siya, hindi ba ay wala, parang napasok talaga yun kahit lagyan mo ng tapos sa konting na yan. Kahit yung mga air condition ba ay Dok na tataro mo sabihin yung bintana, papasok pa rin ba yan? Papasok pa rin yan. Kasi yun yung hangin eh, nasa hangin eh. Nasa hangin yan. O syempre, pag hangin, invisible yan. Hindi mo naman makikita mo yung hangin na yun. Kung malalaki yung usok yung case, kita natin. Sometimes, wala yung case, pero meron yung smell. So, whatever you smell, ibig sabihin, there's something din sa hangin. At hindi mo nakikita. Wala kang usok, wala kang pero may nakamoy ka. There's something din sa intake mo. So ngayon, sa mga sinabi ni Doc, ang isang pwedeng gawin ninyo muna, parang immediate na relief. No, Doc? So, saan yung naranasan yung sabi mo, magpasa ng tela, bimbo, Yes, kasi wala yung ato nila sa mga butas lahat, tapos pwedeng i-ano sa face nila, paglalabas sila, no, para hindi nila direct na ma-intake.
Wala pala ng tropa dito. Sa kerosene naman ay 5 pesos and 60 centavos ang kaneros. Mababa sa presyo ng kada litro ng kerosene o gas. Ngayon man, masyadong mataas pa rin. Masyadong mataas pa rin ang presyo ng LPG na bumabaglaw yun. Higit kumulang 1,500 pesos kada 11 kilogram na tangke. Sabi ng yung tinaas, dati mga 900 plus po yan. 1,000 meron ako ngayon. 1,500 na. Ano ba naman, para ihatid ko yan sa mga tindahan, kailangan ninyo ng diesel tsaka gasolina sa transport doon yan, di ba? Ngayon man, ito, dahil meron na mga, meron na mga ilan dahil dyan sa mataas ng presyo ng LPG tsaka ng gas. Meron na mga ilan ang tahanan ang naghahanap po na ibang paraan para makapagluto para sa kanilang mga pamilya na hindi kailangan gumamit pa ng LPG na mahal. Kabilang sa mga ginagawa ay ang pagluluto gamit yung uling. Ayan, naalala nyo pa yan? Uling at saka ano pa? Kahoy. Oo, ayan. Na matagal ng panahon na inaasahan ng mga pamilyang Pilipino. Option din ang pagluluto gamit yung kuryente pero mas kuryente na. So eto na, pag-usapan natin ang paraan ng pagluluto ninyo sa bahay, mga negosyo at maaaring din sa mga meron ng mga maliit na karinderya dyan. Eto na, ang tanong ko natin mga kabuso, dahil yan ang pagsawa natin, mahal na presyo ng LPG at saka ng gas. Ito na ang ating tanong mga kabuso. Makinig. Ang tanong ngayong araw na ito ay ganito. Kaya nyo ba na magluto ho gamit ang uling o kaya man ikahoy ngayong mahal ng LPG? Yung mga nasanay mo dyan ng dekada na LPG na natutuon mag-LPG. Yan ang inaasahan, di ba? Ngayon panahon na ito mahal ng LPG. Kaya nyo bang magluto gamit ho ang uling o kahoy ngayong mahal
motor ko. Kuryente yan. Mahal din kuryente. Kaya yung iba talaga uli ang kahoy ginagamit ko ngayon. Balik tayo sa sinauna. 699 hindi ko. Hindi ko kaya ko yan dahil mausok ko yan eh. Mausok ko ang mausok ang mga namumuno na lang. Baka pwede sila. Bakit hindi kakayanin yan? Ma'am Teresita, good morning po sa inyo. Sabi niya, anong sagot nyo? Ito si Vicky, si Ma'am Lumita sa amin po, 1.6 na nga eh. So anong, kaya nyo ba? Wala mo ng LPG, huling muna tayo. Ang mga tinuling, si Glenn Scott naman, Facebook tayo. Mas mainam po yung yan, mas mainam na po yan kung ang pagluluto ay tuloy-tuloy. Parang doon sa mga karinderiya, pwede daw yan. Pero kaya nyo ba? Yan ang tinatanong natin, kaya nyo po magluto. Sabi na yung uling at saka kahoy. Aking kaibigan si Michael Aruna ay kaya daw niya yan. Kaya yan. Sabi niya, kaya ko eh. Shout out, yan. Sa Sigam din si Levi. Levi ba daw? Yun. Sabi niya, kaya. Sabi naman ni Daniel, kami kahoy ang gamit. So kaya ni Daniel, si May naman, sa tutugan po nung panaman ko yung simula, nagpapag-isip na kami na kahoy yung uling muna gamit namin. Kaya nung nagmahal daw yung kasuntian, okay o sabi niya, sanay ako dyan, gumamit ng kahoy yung uling. Dahil yan po ang aking nakamulatan na kahit nung nagkagamit po ako ng gasol, nagkakahoy pa rin at uling pa din. Meron pa rin ganyan. Si Patris, ay na, yes na yes. Opo, kahoy na yun. Gamit namin, kahoy. Eto si Alvin naman, ako po ay pag nagmamadali na yung pagluluto ay gas na gamit ko. Pero pagka di naman ako kami nagmamadali, ay uling. Oo. Si Marilu, kalan di uling po. Talaga gamit namin ngayon. Idagdag ko na lang po sa budget ng pagkain namin yung pabili ko ng gasol. Kalan di uling. Kailangan ko din kalan eh. Yung kalan nagawa siya. Nagawa ng semento, adobe. Ito sabi naman ni Mary Jane, yes po, kaya. Si Bongbong, yes po. Kami nga sa barrio namin, yan ang gamit namin. Kaya po yan. Si Alejandro, say naman ho niya, sa Facebook pa rin daw ito, sa totoo lang po, mas mahal ang tao yan, uling, kaysa na gasol. Talaga? So, pero kaya nyo. Pero hindi nyo lang ginagamit yan dahil mahal din po uling, kaya mas mahal nyo kaysa sa gasol. Ganun ba? Back to basic ko ako, sabi ni 8488, kaya mo yan, kaya yan. Mas maganda nga ang kahoy, lalo na pag mahal na ho ang mahal na rin ang tulak. Sa kanya naman ang kahoy naman dahil mahal din ang uling na yun. Yan, at saka mahirap yan, ihipan mo lang at saka pay-pay, solve na. Ay, yung kahoy, di ba pareho yun? Ihipan mo, at saka pinapay pa yan. Sabi ni 9896 there, good morning. Sa akin po, si Tony, nabigutan na oras. Makapagpipilo tayo, tingkas mo, sobrang mahal. 1.5 sa palengke ko na binabagit natin, masyado po mataas ang presyo ng LPG. Kahit na binawasan nyo yung may excise tax, nabawas. Magkano ba nabawas sa excise tax sa LPG? 3 pesos and 36 centavos. Yan yung lunsyo. Suspended po natin excise tax sa LPG. At din po sa gas naman, ibig sabihin yung po sa LPG, ang mababawas niya, nasa 37 pesos. Yung 1.5 po ngayon ang presyo eh. Less 37. So magiging parang 1.4 something lang. Mahal pa rin. Kaya yung iba, eto na, balik uling. Naghahanap ng uling. Okay naman yung kahoy. Kaya naman ho yan, pero hindi daw po sulit
puso, kaya ako nga dito sa bukid namin, kahoy lang, ang katundo. Mabango pa po yung kanin. Pag gano'n ang una, ano ba, pag niluluto nyo gamit ang kahoy, mabango, masarap din ang lutuin. Kapag luto sa kahoy uling, hindi lang pwede pag nasa syudad ka na, dahil wala hong space doon. 4810, sir, good morning. Oo naman, kaya ho, busy ko yan eh. Kaso, may mga kapitbahay magagalit. Ayaw nila mausok. Yan o, ang sa'yo ni Mike naman. Ito naman, sabi ni, talaga, meron pong kalante, used oil naman. Yan, umuuso pa ho ngayon, yan, umuuso yan ngayon. 7508 naman, ibang para naman ho yan. Kanina ka, merong solar, tapos, yung induction na gamit. So, tinanong natin to, yung kalamitan ng linggo, yung mga na problema, na tumaas ang presyo ng LPG, kahit binawasan na ho ang excise tax na yan, hindi mo na makakolekta ang gobyerno ng excise tax. So, tanong natin, ngayon, yung iba naman naghanap, hindi na ho muna ng LPG, ang ginagamit na yung uling, kung may naman yung kahoy. Kaya, di ba, magluto, gamit na yung uling o kahoy, na yung mahal ng LPG. Mga nagsabi na ito 17% ang save nila, hindi nila kaya. Dahil maliban sa ang tinitira nila, ibawal ho yan, di ba? Tsaka mausok daw yan, apekto daw sa kalusugan. At sa kalikasan, maaari, 17% hindi nila kaya. Subalit, 83% ay kaya daw nila. Kaya nila na magluto, gamit ulit at saka kahoy lang. Kaya ho yan. Kaya, ano ang stay nyo? 83% ang mga nagsabi na kaya magkahoy at ulit. Kayo, kaya o hindi kaya? Pero hindi na namin 0917-594-5941. Like tayo, Super Radio DCTV sa Facebook, sa YouTube channel natin. At pwede rin ako mag-comment ron, nakapost ko itong tanong sa ating Super Radio DCTV Facebook page, mga kapusurana. Sige, mag-aabang po ako at tuloy-tuloy ho tayo. Muna na ho natin. 16 na minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Wait, Sila Peña. Sa anong say nyo? Mga kapuso, Wait, Sila Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming pagiging tugpo. Manira online upang lahat ng dapat yung malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad yung nalalaman. Ang buo sa detalye at buo sa katotohanan na ng Super Radio DCWD ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyo totoo. Price-check or ice-check or expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear, 30 Geo except focus. Your is done. Order more. Dessert Geo. Love your optics. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. At ang gabi ng pag-ibig sa pamamagitan ng Bible Herbal Tea, malapit ang mundo para palakasin ang stamina with proper diet and exercise. 39 pesos lang per sachet, MRP. Sabihin mo sa mga sweets, katulad ng Mercury, Watsons, Rosal, HB, Perdonica, Rhino Herbal Tea para laging asli. Nanguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DCWB. Tingkod 94 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Kamang-kamang namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio, DCWB at Barangay LS 97.1. GMA Radio, number 1. Pakihanda lang yung exact amount, no? Pakihanda lang yung ano natin. Kasi wala pa tayong pangsukli. Yung eksakto lang na amount sa bayad natin. Dire-diretso na tayo ng pagbuto. Mapapakinggan din ang hiling-galing with Doki sa Mega Manila, Super Radio DCWB at sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama dito
Ready ka maglari. Buksan mo yan. Tulak lang. Yan. Dang na. Hussein, dahil ito daw talaga ang pinaka-apektado yung mga makakakulong ito sa mga household, sa mga bahay-bahay talaga. Na ito ay gamit ito lagi. Kaasa sa mga LPG. Kaya ngayon, hindi na muna kukuliktayin yan. Wala mo ng excise tax. Ang bawas sa LPG, 3 pesos and 76 centavos. Kada kilo yan. So sa isang LPG, mababawas kasi 11 kilos yan. No? Yung regular na kanyo ng LPG na sa baryo ninyo, 11 kilograms yan. So ang bawas yan sa bawat tangke, 37 pesos. Pero din naman, may 5 piso at 6 sentimo na bawas kada litro. Ngayon ba, masyado pa rin pataas ang presyo ng LPG. Baka hindi ramdam mo yan. Kaya ngayon, ang naglalaro na ng 1.5. Pero parang nag-text kanina, masigit pa doon ang presyo. Kaya yung ibang paraan na lamang ang pagluluto mo na ngayon. Patay ka lang muna ng LPG gamit. Ang ginagawa, ang kanilang kalan, huling muna. Kaya yan, tanong natin, kaya nyo ba yan? Kaya nyo bang magluto na gamit lang ang huling o kahoy? Ngayong mahal ang LPG. May iba mga dahilan. Sabi ni 7508 dito, sabi niya, hindi namin kaya yan dahil ang epekto niyan sira daw ang itsura ng pader. Nagiging so pag-uling, umiitim ang pader ng bahay namin. Kaya hindi nila kaya. Hindi tayo dapat masanay sa paggamit ng uling kasi nga ilalagay na naman pa. Baka mamaya, pag nasanay tayo sa uling, pati yung uling na yan, tataksan. So wag na, magpasanay sa uling ha. 4567 sir, dito sa amin, sa probinsya, kailangan Kalante Kahoy naman. So, Good morning po. Good morning po. Dito po ako. Sa may terminal entrance 3 po kami. Ano po? Sa terminal entrance 3 po. Ay, hindi ko po alam yan ma'am eh. Ito, basta ito yung ano. Hindi ko po alam. Forward lang po. Ano ang sagay ko? Sa terminal entrance. Hindi ko pag-gay po. Nine. Yeah. Sabi mo? kasi dito sa amin kami, sa probinsya, gamit namin ay kahoy serweng. At madami-dami kasi meron kami dyan. Mas makuran lang, may mga kahoy tayo na makukuha, di ba? So kaya, si Ma'am Selena, si Christopher at huling ang kahoy, kaya na ako magluto kahit mausok, kaya ko yan. Si DJ naman, sabi po, ang sa akin, kaya ang gamit ko ay kahoy. Si Espada Kasi, Waso yung entrance 3 daw. Saan yung entrance 3? Entrance 3 sabi. Ito? Ito. Sige, thank you. kasi sayang eh. So talagang gagawin mo isang lutuan na lamang. Si Ma'am Delina, 1-4 daw sa kanila. Oo, kakabili ko lang. Pero kahoy ang gamit namin din eh. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo mga kapsi. Or ako hatang. Sa'yo pa ng tanan. Charge.
Charge to experience. Alas 11:30 ng umaga. Narito ang mga pinakauling kaganapan ngayong tanghali. Super Balita sa Tanghali, nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radyo, DZWD. At lahat ng Super Radyo sa buong Pilipinas. Super Balita sa Tanghali, nationwide. Balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Narito ang inyong mga pinagkakatiwalaang tagapagbalita. Araw ngayon ng Miyerkules sa 15 sa buwan ng Abril taong 2026. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ano naman po inyong kapuso? Lalaro. Super Balita sa Tanghali, nationwide. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela at grupong Pisto na marangkada na sa iba't ibang bahin ng bansa para igigit ang malaking rollback sa presyo ng diesel at pagalis ng excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Pasahero sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Pilcoa, Quezon City, nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada pero hindi naman ito ramdam sa lungsod ng Maynila. Service Contracting Program at diskwento sa pasahe ng mga pasahero nagsimula na ayon sa LTFRB. Special payout para sa mga tricycle driver at chofer ng jeep binagsa sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Bangko Sentral ng Pilipinas nagbigay ng 1 taong grace period sa pagbabayad sa utang na may kinalaman sa agrikultura. 97% ng mga Pilipino suportado ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte batay sa survey ng Octari. Nagkamong perjury ni Vice Presidente Sara Duterte lalo manong lumakas dahil sa mga pahayag na nagbabayag sa impeachment hearing sa Kamara kahapon. Ayon yan kay Attorney Paulo Manero. Reklamo impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte kaugnay sa paggamit ng confidential fund, titindig na rin alisin ang testimonya ni Ramil Madriaga ay kinaako people sa Rotatis Representative Terry Ridon at Manila Representative Joel Chua. Bureau of Internal Revenue BIR target na makakolekta ng mahigit sa 3 trilyong pisong buwis ngayong taong paglilinis ng mga tiwaling takuban sa BIR nagpapatuloy. Ito ang Super Balita sa Tanghali, nationwide. Alas 11:33 na ho ng umaga sa detalye po ng ating mga balita. Humingi ng pangunawa ang grupong Manibela sa publiko sa mga pasahero nila kaugnay ng kanilang tigil pasada ngayong araw ayon kay Mar Balbena, chairperson ng grupong Manibela. Marami ang makikisa sa kanilang aktibidad. ng pangunawa at pasahero dahil nga po talagang magiging po ang tama krisis na ito sa mga user. Ito po ay kapakilabangan din naman ng mga commuter kahit mga private motorist. Lahat po ng kababayan natin may-roll back po mababakinggan itong panawagan po natin may-roll back ang presyo ng petrolyo. Pati po ang mga pilihin ay bababa din ang presyo nito. Ito po ay ginagawa namin para makatulong sa na hindi po para nakaservisyo. Ni Balbena na may mga bibiyahe naman na mga pampublikong transportasyon. Mga hindi namin kasama sa koalisyon, maaari po
mga sasakyan, kung nasa stranded na po yung ating mga tao, meron naman tayo naka-standby na mga sasakyan na nagtutulong po dyan, no, mga government asset, para sa ganoon magkaroon ng tulong sa ating mga nakay kung masyado tumaran. Kunti na ang sasakyan na tumatakbo. Hindi niya si Secretary Vigor Mendoza, the Cycling Chairman ng LTFRB. Binigyan din ni Modi Ferranda, National President ng Pisto, na magkakaroon ng tigil busada at kilos protesta hanggang hindi ipinapawalang visa ang oil deregulation law at hindi inaalis ang excise tax at value-added tax sa langis. Nagkasa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Pisto sa Luzon ng Pasig, Cubao, Quezon City at Baclaran sa Parañaque City. Kaya mula po sa pasto ay tuloy-tuloy tayo nag-iiligtas ng mga protesta at tawid dyan, no? At dapat nga lang ang wilgatin natin sa sa araw ng April dahil nga dito sa Pisto sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ang sabi nga natin ay pinapaturay ang oil service doon hanggang tayo tumatanggalan ng pang at ang ibang talagang ay nagkakaroon ng rotation. Seryoso ang pamahalaan ng solusyonan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ang pinagandaan ng gobyerno para nagyan ng kanila ang pagdalagin na namuntaan ay kailangan ikot na pinagtutunan ng naging ng pamahalaan ng marami malalaking mga negosyo at malalaking mga negosyante ito tayo sa mga pagtapan ito yung pamuli ng gobyerno para sinasabi nila tulong para sa Sinabi rin ni Ferranda na panandalian lamang ng solusyon ng tulong ang service contracting program at hindi naman lahat ng journey kasali sa usapan. Kaya meron ng mga ulit na utay na ang wala at sinasabi na nila yung may talibang ay naghahanap ng gobyerno at sa mga kaya at talaga nila nasabi na dahil ba kasi natin ay yung maabot ng mga natin sa dito sa ating mga Inig ni Modi Ferranda, National President ng Pisto. Ito ang maghinda na. For hours na at Pisto sa Maynila sa impormasyon ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Wala pa silang i-deploy ng mga libreng sakay sa Manila saan may Anak to, lagi. Obay yung tuyo ha nga, nagkuan. Panday ang Manila. Partikular na ang mga tradisyonal at mga modern jeepney na mula sa ibang grupo. Sa kabila nito, nakanta pa rin ang dalawang malalaking truck ng Manila Foggy range of pine trees, baby. Katulad ito, anak. Kailangan na stranded na mga pasahero. Samantala, tinatayang 1,000 tsuper ng jeep at operators sa Bacolod City at Negros Occidental ang lubog ng tigit pasada ngayong araw sa ulap. Ang GMA Regional TV, humihingi ng paumanhin ang ilang drivers ng mga computers sa epekto ng kanilang aktibidad. Ayon sa mga tsuper, kailangan nila itong gawin para pakinggan ng gobyerno ang kanilang matagal na hinaing na solusyonan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Halos wala nang manok silang may kita para sa kanilang pamilya kahit pa namamasada hanggang gabi. 500 tauhan naman ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang pinakalan para sa 3 araw na tigit pasada ng Grupo Manuel at Galiano Grupo. Ayon kay PNP HPG spokesperson Police Lieutenant Nadine Bala, inalaga ang sabi mga tauhan sa 60 mga lokasyon sa buong bansa para magbantay at tumulong na magmando sa trapiko. Ano yung pagtulungan din ng HPG sa labing mga tauhing yakani para tumulong sa pagbabatay PIMSA. Ang pagsisipim sa trapiko sa mataran ng pangalan din ng HPG ang salta ng 39 na mga motorsiklo at 77 mga sasakyan para mag-monitor ng sitwasyon sa tigil pasada. Super balita sa tanghali nationwide! Nakatuto ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa EDSA Busway. Sir, magkano na yung presyo ng diesel niyo dito, sir? Sinabi ni Asset Ang diesel, ayan po. LTFRB na inaayos 116, pinakamura na po yan. wala naman ang service 130 ganyan. 130, sir? Aha, 30. 16 pinakamura. 130 yung sa'yo, sir. National Capital Region.
Ano po? Yung visa niya dito. Diesel po yun. Sa tong car na to, Sa gasolina po, Salina to. pinakamura 85 po. 85, merong 8, may 82. Depende sa kung May depende po 'yan sa gasoline station po. natisbay na 89. Over na siya. Hindi po 'yan pare-parehas. Eh. Pinakamahal po Shell. Shell 90 plus po 'yan. At least may below 100 na. Oho. Pero kung yung masyado na mahal, wag na. Handa naman tayo magkaroon ng QR code system. It's not as good as TPS, no? Pero pwede na rin yun. Ito ang super balita sa tanghali. Nationwide! Service contracting program ipatutupad din sa mga sasakyan ng dagat ayon sa Department of Transportation. Ani Vargas sa report money.